Yero ba ang hanap mo? Tara na dito! One Steel Trading, located at Maharlika Highway, Barangay Kanluran, Mayaw, Lucena City. With their contact numbers 660-2979 and 710-9471. Dekalidad, subok na matibay, pangmatagalan, presyong abot kaya. One Steel Trading, introducing Prime Deck with their available thickness 8.mm and 1.mm. Turin rig na pinatibay with stiffener in every rig. Genova tile with its pitch height 30mm. Available in any colors. One Steel Trading, located at Maharlika Highway, Barangay Kanluran, Mayaw, Lucena City. For inquiries, you may contact us 660-2979 and 710-9471. One Steel Trading, yerong long-lasting. Also available, installation, C-purlins, trusses, louvers, stainless plain sheet, modified cladding, and accessories. Lifestyle o kahit sa drama man, pamilya approved, tara na ating pakinggan. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, atid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Buhay mo ngayon ay pagtibak, sa impinang ito una kang tutununan. Sa pamumuhay, ugali at sa kaalaman, siguradong approve, makinig at malaman. Salita ng Diyos, ilaw ng sanlibutan, atid namin sa iyo kaibigan. Pakinggan dito sa himpilan. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. Your life, your radio, it's Life Radio, not just radio, it's Life Radio. It's Life Radio. You are listening to DZAT Live Radio. Tatak Totoo. Ito ang DZAT 1512 kHz Live Radio, ang pinakamalakas na AM radio station sa Southern Tagalog Region. DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio.
Magandang araw po sa ating mga ka-live. Welcome po sa isa namang edisyon ng Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. Magandang araw po sa mga naka-tune in po sa ating programa. Ngayong hapong ito, ako po si Rexeline Verbo, ang makakasama ninyo para sa Alagang PhilHealth program dito sa DZAT Live Radio. Samahan ninyo kami upang alamin, unawain ang iba't ibang impormasyon na kailangan nating malaman tungkol sa PhilHealth. Narito po kami upang maging gabay ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo, at pangangalagang hatid ng PhilHealth. Ngayong hapon po ay nag-imbita po tayo ng ating guest mula sa Accreditation and Quality Assurance Section. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Edeline Lag or Ma'am Ed. So, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo na po sa ating mga PhilHealth members. Magandang hapon, Miss Rexy. Ayan, magandang hapon. So, tutulungan po tayo ni Ma'am Eds na alamin yung tungkol dun sa ating benefit ngayon, no? Ito po yung benepisyong PhilHealth para sa cancer screening. So, alam niyo po ba mga ka-life, noong July 28, 2025, inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address or SONA, yung pagpapalawak po ng benepisyong PhilHealth para sa mas maagang pagtuklas ng cancer. At nito nga pong August 8, opisyal na inilunsad po ito, itong programang ito sa Jose Reyes Memorial Medical Center bilang bahagi po ng Yaman ng Kalusugan Program or yung tinatawag po nating YAKAP para malayo sa sakit. Ang PhilHealth YAKAP program po ay isang inisyatiba at pinalawak at pinahusay mula sa dating PhilHealth Consulta. So ito na rin po yung dati nating natalakay po dito sa station, sa DZAT Live Radio, yun pong PhilHealth Consulta program. So ang naglalayon po itong alagaan ng lahat ng miyembro at yun, hinihikayat po nito na maagapan po na maalagaan po natin yung ating kalusugan sa halip na hintayin po natin na lumitaw ang mga sintomas bago kumilos o kumbaga bago po lumala yung isang sakit. At ngayon nga ang hapon, ito pong isang espesyal na paunahin natin na si Ma'am Eds Lucky ang magdi-discuss po tungkol dun sa PhilHealth Selected Outpatient Screening Test. So, syempre, una sa lahat po, ano nga po ba Ma'am Eds yung tinatawag po natin PhilHealth benefit para sa cancer screening? Ano po yung layunin nito? So, layunin po ng programang ito na mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng libreng cancer screening. Mas maagang matutukoy ang sakit at mas mataas ang tsansa ng paggaling. Ito ay bahagi ng pagsulong sa ating universal healthcare. Ayun, kasi po 'di ba, pag mas naagapan yung sakit, mas madali mong magagamot. Yes, mas malaki yung chance po natin na makarecover tayo dun sa mga sakit na nararamdaman natin. Ayun. So, sino po yung maaaring makapag-avail ng benepisyong ito? Lahat ng benepisyaryo na may indikasyon, katulad ng high-risk individuals, for example, meron po kayong family history ng cancer or may mga nararamdaman na sintomas o nasa edad kung kailan inirekomenda ang cancer screening test. So, or pangangailangan na bibigyan ng referral ng doktor mula sa YAKAP Clinic, ay maaari ding makakuha ng cancer screening test. Ayun. So, may criteria lang, no? Yes. Na hindi pwedeng basta ginusto ni member na magpa-screen nung mamaya babanggitin ni Ma'am Eds, no? Kung ano yung mga screening test na ito. Pag ginusto ni member Na ipagawa, bibigay agad. hindi po pwedeng ganun. Ayun. So, kailangan po talaga tayong dumaan dun sa proseso. Kasi para din maiwasan yung mga unnecessary tests, no, na hindi naman natin talaga kailangan. So, yun, dadako na po tayo dun, no. Ano nga po ba yung saklaw ng PhilHealth para sa outpatient screening, cancer screening tests? Ang PhilHealth ay sasagot sa mga sumusunod na outpatient cancer screening test sa mga PhilHealth accredited cancer screening facilities. So, kabilang po dito yung mammogram na nagkakahalaga ng 2,610, breast ultrasound, 1,350, low-dose chest computed tomography or CT scan na may halagang 7,220, alpha-fetoprotein, 1,230, liver ultrasound, 960, at colonoscopy na nagkakahalaga ng 23,640.
Sasaklawin ng mga benefit packages ang direktang gastos. For example po, yung mga medical supplies, gamot, kagamitan at hindi direktang gastos, Okay. katulad po ng kuryente, Mm-mm. tauhan, administrative supplies, information technology, sa pagsasagawa ng pagsusuri, pati na rin ang bayad sa reader or professional fee. Ayun. So, yun yung mga nabanggit ni Ma'am Eds, no, tungkol dun sa cancer screening. Yung mga specific tests na pwedeng i-advise, Ng i-recommenda. ating yakap physician. Ayun, yung yakap physician po dapat ang magre-recommenda. So, paano naman po yung pag-avail ng cancer screening test na ito? So, pwede nyo po kami bigyan ng step-by-step Yes, process. Ano? Step 1, magparehistro sa napiling yakap clinic at magpakonsulta sa yakap physician. Okay. So marami po tayong paraan para makapagparehistro po no sa ating yakap clinic. Maaari pong sa eGov.ph or PhilHealth member portal. Maaari din pong mag-walk-in sa ating mga LEO offices na malapit po sa ating area at mga accredited yakap clinic. Oh, yun. So, pwedeng direkta na silang Yes po, pumunta. direkta nang pumunta sa ating mga accredited facility. Okay. Para naman po sa step 2, batay sa resulta ng pagsusuri at konsultasyon, ang yakap physician ay magre-rekomenda ng kinakailangang screening test. Gagamit sila ng screening test form na ibibigay po sa pasyente. So, for the step 3, dalhin ang screening test request form sa PhilHealth Accredited Cancer Screening Facility. Isasagawa ni Cancer Screening Facility yung pong request na binigay ni ating yakap physician. Bibigyan po sila ng form kung saan peperma po sila doon sa form na yon para patunay po na sila ay nakatanggap ng serbisyo. Okay. Step 5, ang PhilHealth Accredited Cancer Screening Facility ay magbibigay po ng kopya ng resulta sa ating referring facility, PhilHealth, at maging sa ating mga pasyente. Babalik po si patient sa ating yakap clinic para mabigyan po ng health educations, payo, or schedule ng mga susunod na screening kung ito ay kinakailangan. Ayun. Kung magiging positibo po yung ating resulta, i-refer ka po ng yakap physician sa higher level facility para sa diagnosis at karagdagang gamutan. Ayun. So, ibig sabihin po, Miss Eds, ito ay initial talaga. Yes. Initial assessment. No? So, nakadepende yung next step mo dun sa resulta. Oo, Yes. ng cancer screening. Ano? Meron po bang, di ba marami yung nabanggit niyo po kanina, no? Tsaka may amount. Meron pa bang additional na babayaran para sa nabanggit na cancer screening test? Para po sa cancer screening package, wala na pong magiging out-of-pocket si patient or si member. Hindi na po kakailanganin ng pasilidad na humingi pa sila ng additional payment. Nasako po ng yakap package. Okay. So, dapat wala na, no? Dapat di po, naman maningil. Kahit Yes. private or government. Yes po. Okay. Fixed rate po kasi itong ating mga services or test po sa ating cancer screening. Ayun. Maaari po bang dumiretso na dun sa facility yung ating mga members para kumuha ng cancer screening test? So hindi po, kakailanganin pa rin po nila ng referral mula sa doktor sa yakap clinic bago makakuha ng alinman po sa mga cancer screening test na sakop ng PhilHealth yakap. Ayun. So, dapat matingnan muna sila Yes. nung ating mga yakap clinic doctors. Ano po? Ayan. So, meron bang, maaari bang makagamit ng benepisyo ang miyembro kung ang request, halimbawa, meron siyang private na doktor, meron siyang nabigay sa kanya na mga test, Yes. pwede bang yun yung ipakita niya dun sa cancer screening facility? Para po sa mga miyembro at benepisyaryo na unang beses pa lamang gagamit ng benepisyo para sa cancer screening, maaaring gamitin ang referral na nakuha sa ating pribadong doktor. Okay. Ngunit matapos makuha ang resulta, kailangan na siyang i-refer sa yakap clinic. So, dadaan po siya doon sa ating primary care facility or Okay. yakap clinic. So, ganun. Ano naman yung mga pasilidad na accredited para sa cancer screening? So,
As of today po, dito sa atin sa Region 4A, meron po tayong 12 accredited cancer screening facilities. So ito po yung mga sumusunod. Healthway Qualimed Hospital Santa Rosa, Calamba Medical Center, St. Dominic Medical Center, Quezon Provincial Hospital Network Magsaysay Lopez, Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center, The Medical City South Luzon, Lopez St. Jude General Hospital, University Health Service, St. James Hospital, Global Care Medical Center of Canlubang, Laguna Holy Family Hospital Incorporated, at San Pablo Calunsod Medical Center Incorporated. So, yun po yung ating mga accredited facility. Ayun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng basta pumunta sa ibang facility na Na hindi po accredited. hindi naman accredited. Yes po. Kasi hindi ka makakakuha po ng cancer screening test. Eh, para naman, Ma'am Eds, dun sa accredited cancer treatment facility, bawa nagkaroon siya ng Positibong resulta. ano, meron na po ba tayong meron na tayong mga accredited para dito? Opo, meron na po tayong accredited facility nationwide. Ito po yung ating mga referral facility na kung saan pag po naging positibo ang isang pasyente sa cancer, ay maaari po natin silang i-refer doon. So ito po yung ating cancer treatment facility na accredited. Meron po tayong Philippine Oncology Center Corporation na matatagpuan po sa Benguet, La Union, sa Manila at sa Cavite. Jose R. Reyes Memorial Medical Center, Manila, Central Luzon Integrated Oncology Center Incorporated na matatagpuan po sa Pampanga, The Specialist Surgery and Cancer Center, Quezon City, Global Care Center Institute Incorporated na matatagpuan po sa Laguna, Medicos Cancer Institute Incorporated, Iloilo, Singapore Cancer Center Incorporated na matatagpuan naman po sa Cebu. Ayun, bali Ma'am Eds, depende kasi rin dun sa dun sa specialization ng facility. Yes So ano po. yung pwedeng gawin po ng ating mga members para malaman nila kung available doon sa facility yung Oo. So, maaari po silang tumawag sa mga nabanggit po na accredited facility kung available po ba or nakakapag-provide po si facility doon sa kakailanganin po nating cancer screening. Kasi iba-iba yung Yes po, iba-iba mga po yung test. mga in-avail po kasi ng facility natin or sinertified ng facility natin sa mga test po na nabanggit kanina. Ayun. So ibig sabihin baka kung dalawa yung test niya, magkaibang facility na Meron. nakakapag-provide, okay lang yun. Yes po, pwede Ma-avail pong pa rin maging magkaibang facility po okay, kasi doon pwede po pa siya rin. available sa Oo. isang facility. Oo. Paano naman pag syempre ang medyo maunti pa yung mga nabanggit mo pong accredited facilities. Paano magpa-accredit? Halimbawa, may nakarinig nitong live natin, gusto nilang magpa-accredit ng pasilidad para sa cancer screening sa ilalim ng PhilHealth Yaka. Paano po ang proseso nito? Para sa lahat po ng healthcare facility natin na may kakayahan at kaya pong i-provide yung mga cancer screening test po na nabanggit ko kanina, maaari po silang mag-submit ng letter of undertaking. Ayun. I-check po nila doon kung anong mga services or test po ang available sa kanilang facility and ipapanotarize po nila yon. After po na manotarize, isasubmit na po to sa PhilHealth Office. Mag-iintay po tayo na ma-approve po ito ng Regional Accreditations Committee and once approved na po to, so isa na pong ganap na accredited po ang isang facility na. Ayun, pwede mo pa, nabanggit mo ma'am yung yung mga offices, local health insurance offices. Pwede mo po bang isa-isahin yung mga Yes po. local health insurance offices under Calazon? Ayan. So yun po. For the Quezon po, meron po tayo ditong Leo Office Lucena at Leo Office Gumaca. Para naman po sa Laguna, Leo San Pablo at Leo Calamba. Para naman po sa Cavite, Leo 13 Martires at Leo Dasmariñas. Dasmariñas. Ayan. So, So, sa Litran, dun sa, very convenient yun, dun sa Litran. Kaya maraming tao talaga, marami silang clients doon. Ayan. So, maraming nagtatanong kasi, Ma'am Eds, dun sa mga accredited facilities na, sa mga, sa availment. Mayroon bang minimum na contribution para magamit itong benefit na ito?
Sa ngayon po, hindi naman po natin sa pilitang pinagbabayad ang mga miyembro, no? Kasi since tayo po ay under na ng universal healthcare, immediate availment po ito. So, maaari po nilang balikan yung mga hindi po nila nabayaran right after po nung service. Pwede din po kasi gumamit muna sila and then balikan po nila yung mga nakaligtaan po nilang contributions. So, Ayun. So, dapat hindi makahinder yung, Yes po, yung yung- pagkakulungan nila ng contribution para makagamit ng benefits. Ayan. Saan naman makikita, Ma'am Eds, yung mga updated na list ng ating accredited facilities? So, makikita po natin yung mga updated accredited facilities po natin sa ating website. Ito po ay www.philhealth.gov.ph at dun po magiging update po tayo. I-visit po natin lagi yung site po namin para maging updated po tayo sa mga bagong lumalabas na programa ng PhilHealth. Ayun. So, PhilHealth Yakap, Yaman ng Kalusugan Program. Mas pinalawak, mas pinadali, at mas pinag-igting para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasama mo sa pag-aalaga ng kalusugan para manatiling malayo sa sakit. Sa Yakap, 3 malaking tulong ang makukuha mo. Una, Yakap Clinic Services. Libreng check-up, simpleng laboratory tests, at gamot para sa karaniwang sakit. Pangalawa, PhilHealth Gamot Program. 54 na essential medicines na aabot hanggang 20,000 kada taon. Libre sa piling botika. Pangatlo, libreng cancer screening na layong maagapan ang mga seryosong sakit, kabilang ang mammogram, colonoscopy, at chest CT scan. Isinasagawa ito sa mga accredited na ospital upang matiyak na maagang natutuklasan ang sakit at agad na natutugunan ang gamutan para mas mataas ang tsansa ng paggaling at mas mapanatili ang kalusugan. Madali lang magpa-register sa Yakap. Step 1. Mag-register sa Yakap Clinic gamit ang eGov app, PhilHealth Portal, pagpunta sa opisina o direkta sa iyong primary care doctor. Step 2. Kumpletuhin ang first patient encounter, health check-up, medical history at payo mula sa doktor. Step 3. Sundin ang payo ng doktor. Pwedeng follow-up check-up, pagkuha ng gamot sa accredited pharmacy o magpa-screening. Ayan, aktibo na ang benepisyo mo para sa buong taon. Para sa miyembro, mag-register sa Yakap Clinic, magpaunang check-up para masuri ang kalusugan, sundin ang payo ng doktor para sa gamot, laboratorio o screening, at bumalik para sa follow-up kung kailangan. Para sa provider, maghanda ng pasilidad at system requirements, magpa-accredit sa PhilHealth, magbigay ng dekalidad na serbisyo sa miyembro, at magsumite ng claims para sa bayan. PhilHealth Yakap, Yaman ng Kalusugan Program. Magpa-check up, magpa-screening at alagaan ang iyong kalusugan. Maging malayo sa sakit. Sa bawat pagkakasakit, ramdamang takot dahil sa mahal na gamot. Layunin ng PhilHealth na bawasan ang gastusin sa gamutan. Alam mo bang may PhilHealth Gamot o PhilHealth Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment at mula sa 21 gamot na sakop ng PhilHealth Konsulta ay mas dinamihan pa ang sagot ng PhilHealth. Meron ng 75 klase ng gamot para sa mga pangkaraniwang sakit ang sagot sa PhilHealth Gamot. Kasama rito ang mga gamot para sa diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol, impeksyon, hika o asma, at mga gamot na karaniwang ginagamit sa iba't ibang sakit. Bawat miyembro
ay makagagamit ng benepisyong aabot sa 20,000 piso para sa mga gamot kada taon. Para magamit ang benepisyo o makakuha ng libreng gamot, kailangang magpa-check up muna sa inyong napiling Yakap Clinic para mabigyan ng reseta. Tanging ang mga PhilHealth accredited physicians o doktor sa Yakap Clinic ang makakapagreseta ng iyong gamot sa pamamagitan ng Gamot App. Matapos mabigyan ng reseta, ipresenta lamang ito sa alinmang accredited gamot provider. Ang resetang ito ang magiging batayan ng botika o gamot provider sa pagbibigay ng gamot at para ma-validate ang kabuuang halaga ng nagamit na benepisyo. Malaking tulong ang benepisyong ito dahil mababawasan ng gastusin sa pagbili ng gamot at matutugunan ang mga kinakailangang medikasyon nang hindi nabubutas ang bulsa. Mas magaan na pagaling. Kayang-kaya na. Magparehistro na sa inyong Yakap Clinic para malayo ka sa sakit. Para sa isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website na www.philhealth.gov.ph. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? May paraan ng pangangalaga sa katawan para maging malayo sa sakit. Lahat tayo may sakit sa pamilya. Diabetes, high blood, high cholesterol. Para maging malayo sa sakit, kailangang unahan at pigilan ang pag-usbong ng mga nama ng sakit. Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Sa yakap ng PhilHealth, malalaman ang kondisyon ng ating katawan. At pag alam natin ang lagay ng ating kalusugan, maaaring makaiwas sa mga sakit. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit.
doon po sa ating website, no, marami ka ring makikitang information Mhm. na magagamit po ninyo. Halimbawa, kung may katanungan kayo. Actually, meron din dong, halimbawa, kung na-confine sila, meron din dong all case rates, di ba? Yes. Meron din doon. So, meron din doon member portal Mhm. kung saan maaari ninyong makita yung inyong record, kung updated Saka yung ito o mga hindi. status po natin, kung Oo, kung updated yung ba. contribution, yung lahat ng tungkol sa inyong membership. Pati kung nakaregister ka na dun sa Sa PhilHealth Yakap. PhilHealth Yakap, na dating PhilHealth Consulta. Mhm. With that po, yung bigyan lang natin, kasi medyo nahuli to, no? Pero kailangan balikan din natin. Ano yung pagkakaiba nitong PhilHealth Yakap dun sa PhilHealth Consulta? So, kasi yung PhilHealth Consulta po, from the word consulta, more on parang nagiging consultation lang po siya and then may ilang gamot. So, para naman po dito sa bagong Yakap, PhilHealth Yakap, nadagdagan po siya ng ibang programa katulad po ng cancer screening test at PhilHealth Gamot. Sa PhilHealth Gamot po, meron po tayong 20,000 benefit package para po sa PhilHealth Gamot na meron po tong 54 medicines po na kasama dun po sa list na package. So, coming 2026 po, magiging 75 na po yung gamot list po na mapapasama dun sa package. Ayun, oo. Ma'am Eds, balikan natin, no, yung paano mag-avail ng PhilHealth Yakap. Di ba yung step 1, para sa pagrehistro at paggamit ng benepisyo, ang unang gagawin natin, ano yung unang gagawin natin? So, una po, kailangan meron na tayong PIN or nakapag-register na po tayo mismo sa PhilHealth, no? So, after po na magkaroon na kayo ng PIN, magpaparehistro naman po kayo sa ating Yakap facility. So, yun na po, papasok na po doon yung sa eGov at saka pwede rin po kayong mag-walk-in sa aming mga LIO office at sa ating mga Yakap accredited facility. Yun, tsaka yung nabanggit ko kanina doon sa member portal, ano, pwede ka rin doon, ikaw mismo, pag nakaka-access ka ng member portal account mo, pwedeng ikaw na rin mag-click kung ano yung mapili mong Yakap clinic. Yes. Ayan. Tapos, kasunod po nun, di ba, yung paggamit na ng benefits, which is na-discuss din naman ni Ma'am Eds, no, kung paano gamitin. So, kasama po dun sa ma-avail nila, yung hindi lang dun sa cancer screening, consultation, yung gamot. Yes. Pero dapat po, manggaling yung reseta. Doon po sa ating accredited physician. Ayun. Ng Yakap Clinic. At makukuha din yung mga gamot sa ating accredited pharmacy. Ayun. Kasi hindi basta, halimbawa, pumunta ka sa isang store, tapos sabihin mo, ito yung para sa PhilHealth Yakap. Hindi naman accredited yung napuntahan mong store. So, hindi siya makaka-avail po. Hindi rin makaka-avail. Kahit po, nabanggit mo na nga, Ma'am Eds, kung magkano yung sa gamot. Yes, 20,000 po per beneficiary and per member. Oo, yun. So, bawat individual po ay mayroong naakibat na 20,000 na benefit po. Yun, para sa gamot. Para sa gamot. Pero, yun nga po, inuulit namin na yun dapat ay manggaling doon sa reseta ng accredited physician. So, magkakaroon din po kasi tayo ng tinatawag na gamot app, no? So, doon ipapasok nung accredited facility yung gamot na kailangan po ninyo. Ayun. So, pagkatapos niya ma-consult, halimbawa, tapos na niyang mabigyan ng reseta, tapos nakapag-laboratory na din siya kasi depende dun sa assessment, no? Dun sa paggamit niya ng benefit. Ano yung next step dun sa availment? Kapag meron na po siyang tapos na yung... So, babalik po siya sa ating Yakap Clinic para po mabigyan ng iba pang rekomendasyon ng ating Yakap physicians. Ayun. So, baka po may mga ibang findings na nakita sa ating mga laboratory results. So, ibabalik po natin siya sa ating Yakap Clinic para matingnan po ng ating mga Yakap physician. Ayun, i-reiterate lang namin, no? Kasi yun yung kahalagahan nito. Kasi baka mamaya, nagpa-laboratory ka, tapos sarili mong tingin, itinabi mo na lang yung result. Kasi medyo natakot ka doon sa result. Di ba mas maganda po, maipaliwanag sa inyo ng professional, ng doktor,
mismo kung normal ba yun o hindi, di ba so mas maganda rin hindi tayo mag-Google lang basta nung mga result no. Yes. Sundin natin yung payo ng ating doktor at saka nung kanilang expertise, maniwala po tayo dun sa ipapayo sa atin ng doktor kasi sila naman po yung nakakaalam talaga at pag-aralan nila to, di ba? Sila po yung may mga kakayanan na makapagsabi ko ano po yung mga dapat nating gawin. Ayun, kasi mahalaga nga po yung yung follow-up, no? Yung at saka pagmo-monitor kasama 'yon, 'di ba? Dun sa benefit natin, yung pagmo-monitor nung health care physician. Ano po? Ayan. So, with that po, meron po ba kayong mensahe sa ating mga members, gayon din dun sa ating mga partner facilities? Kaya po sa aming mga partner facilities na gusto pong mag-engage sa amin dito sa PhilHealth, kung may meron po kayong mga katanungan, maaari niyo po kaming tawagan sa mga contact number po na nakalagay po sa aming website. So, maaari po namin kayong ma-assist kung ano po yung mga kakailanganin niyo. Ayun. So, dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa DZAT Live Radio. Nawa po ay naging malinaw sa inyo yung naging discussion natin tungkol sa PhilHealth Yakap at specifically dito sa benefits para sa cancer screening test. At nawa po ay samahan po muli ninyo kami sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin M. Oriña, maging ang aming Public Affairs Unit Head, si Ma'am Cheryl Carpio, at mga kasamahan po natin sa Public Affairs Unit, si Eden, si Jude, si Janelle, at si Joms. Lagi po nating tatandaan, sa panahon ng pangangailangan, may alagang PhilHealth kang maaasahan. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat. Magandang hapon po. PhilHealth Yakap, yaman ng kalusugan program. Mas pinalawak, mas pinadali, at mas pinag-igting para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Kasama mo sa pag-aalaga ng kalusugan para manatiling malayo sa sakit. Sa Yakap, 3 malaking tulong ang makukuha mo. Una, Yakap Clinic Services. Libreng check-up, simpleng laboratory tests, at gamot para sa karaniwang sakit. Pangalawa, PhilHealth Gamot Program. 54 na essential medicines na aabot hanggang 20,000 kada taon. Libre sa piling botika. Pangatlo, libreng cancer screening na layong maagapan ang mga seryosong sakit, kabilang ang mammogram, colonoscopy at chest CT scan. Isinasagawa ito sa mga accredited na ospital upang matiyak na maagang natutuklasan ang sakit at agad na natutugunan ang gamutan, para mas mataas ang tsansa ng paggaling at mas mapanatili ang kalusugan. Madali lang magpa-register sa Yakap. Step 1. Mag-register sa Yakap Clinic gamit ang eGov app, PhilHealth Portal, pagpunta sa opisina o direkta sa iyong primary care doctor. Step 2. Kumpletuhin ang first patient encounter, health check-up, medical history at payo mula sa doktor. Step 3. Sundin ang payo ng doktor. Pwedeng follow-up check-up, pagkuha ng gamot sa accredited pharmacy o magpa-screening. Ayan, aktibo na ang benepisyo mo para sa buong taon. Para sa miyembro, mag-register sa Yakap Clinic, magpaunang check-up para masuri ang kalusugan, sundin ang payo ng doktor para sa gamot, laboratorio o screening, at bumalik para sa follow-up kung kailangan. Para sa provider, maghanda ng pasilidad at system requirements, magpa-accredit sa PhilHealth, magbigay ng dekalidad na serbisyo sa miyembro, at magsumite ng claims para sa bayan. PhilHealth Yakap, yaman ng kalusugan program. Magpa-check up, magpa-screening at alagaan ang iyong kalusugan. Maging malayo sa sakit. Sa bawat pagkakasakit, ramdamang takot dahil sa mahal na gamot. Layunin ng PhilHealth na bawasan ang gastusin sa gamutan. Alam mo bang may PhilHealth gamot
of PhilHealth Guaranteed Accessible Medications for Outpatient Treatment. At mula sa 21 gamot na sakop ng PhilHealth Konsulta ay mas dinamihan pa ang sagot ng PhilHealth. Meron ng 75 klase ng gamot para sa mga pangkaraniwang sakit ang sagot sa PhilHealth Gamot. Kasama rito ang mga gamot para sa diabetes, alta presyon, mataas na kolesterol, impeksyon, hika o asma, at mga gamot na karaniwang ginagamit sa iba't ibang sakit. Bawat miyembro ay makagagamit ng benepisyong aabot sa 20,000 piso para sa mga gamot kada taon. Para magamit ang benepisyo o makakuha ng libreng gamot, kailangang magpa-check up muna sa inyong napiling Yakap Clinic para mabigyan ng reseta. Tanging ang mga PhilHealth Accredited Physicians o doktor sa Yakap Clinic ang makakapagreseta ng iyong gamot sa pamamagitan ng Gamot App. Matapos mabigyan ng reseta, ipresenta lamang ito sa alinmang accredited gamot provider. Ang resetang ito ang magiging batayan ng botika o gamot provider sa pagbibigay ng gamot at para ma-validate ang kabuuang halaga ng nagamit na benepisyo. Malaking tulong ang benepisyong ito dahil mababawasan ng gastusin sa pagbili ng gamot at matutugunan ang mga kinakailangang medikasyon nang hindi nabubutas ang bulsa. Mas magaan na pagaling. Kayang-kaya na. Magparehistro na sa inyong Yakap Clinic para malayo ka sa sakit. Para sa isang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website na www.philhealth.gov.ph. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? May paraan ng pangangalaga sa katawan para maging malayo sa sakit. Lahat tayo may sakit sa pamilya. Diabetes, high blood, high cholesterol. Para maging malayo sa sakit, kailangang unahan at pigilan ang pag-usbong ng mga nama ng sakit. Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Sa yakap ng PhilHealth, malalaman ang kondisyon ng ating katawan. At pag alam natin ang lagay ng ating kalusugan, maaaring makaiwas sa mga sakit. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth.
Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh, kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth member portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth member portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth member portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon. Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam niyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. May kaltas pala sa sasahurin ko? Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Muling antabayanan ang susunod na edisyon ng Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request o kung nais po ninyo